Ano po ang kadalasang ibinibili natin sa ating mga anak pagpasok nila sa eskwelahan? Pwera yung banta. Sabi ko bilin, hindi banta. No? Kasi nung bata tayo, alam ko may banta ang mga magulang natin. Huwag na huwag itong mananamang pasaway ka sa madam mo. Manda ka. Diba? Wala na yan ngayon kasi mga magulang ay konsentidor na. Ay! May bili ng magulang natin madalas. At lalong-lalo na, ito itinuturo nung tayo ay bata pa. Di ba? Sasabihin ng magulang, don't forget to say thank you. Bakit? Kasi mahalaga yung ikaw ay marunong magpasalamat. Kasi sasabihin, pag hindi marunong magpasalamat, ewan ko kung narinig nyo ito, o kaya hindi marunong magmano, dinadaanan lang yung matatanda, sasabihin ng iba, okay, dugong tuta. Diba? Ay, ako, galing aso. And so, for us, saying thank you and showing respect and reverence is a sign of being well-mannered. It's a sign of being, sabi nga, refined. Mahalaga ang ikay laging nagpapasalamat. Kaya nga po kung papansinin ninyo, kahit po ang pagdiriwang natin ng banal na misa, in its Greek term is called the Eucharist. Ano bang ibig sabihin ng salitang Eucharistia? It directly translates as thanksgiving or pagpapahayag ng pagpapasalamat. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, maririnig natin, hindi man malaking issue, pero lumalabas yung katotohanan tungkol sa value ng pagpapasalamat. At siguro tamang-tama sa ating pagdiriwang na ipinagpipista natin ang mahal na Birhen ng Lanaval because even our celebration of the feast is in the context of thanksgiving. Kaya siguro ang mas matinding tanong sa atin, bakit ba tayo kailangang magpasalamat? Lalo na pag pinag-uusapan natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Unang punto, medyo mabilis to kasi fiesta ngayon. Marami pa akong tumbling split at kain ng apoy mamaya. Hindi, joke lang. Unang punto, we give thanks so that we acknowledge the hands of God at work. Ibig sabihin, nagpapasalamat tayo kasi alam natin na matapos nating gawin ang lahat ng bagay, may hangganan ang kakayahan ng tao. At kung saan ang hangganan ng kakayahan ng tao, doon niya hihingiin ang tulong ng Diyos. And I cannot forget one experience I had. I don't know if I have shared this with you. Tungkol sa isang may sakit. Actually, hindi dun sa may sakit, kundi dun sa kamag-anak ng may sakit. Kasi bigla niyang naibulala sa akin as I was anointing this sick person. Father, ginawa na namin lahat. Kaya po, isinusuko na namin siya sa Diyos. Yan minsan ang problema Ipinatatawag niyo ang pari pag isusuko na sa Diyos. Kaya tuloy, parang ang pari nababansagan, tagapagdala ng kamatayan. Aminin niyo! Kaya tuloy yung iba, tawagan ka na namin ng pari. Yung mismong may sakit pa minsan ng ayaw. Pero kasi yun yung mali. Mali na isipin na nagawa mo ng lahat, dahil wala ng pag-asa, tatawagin ko na ang pari.
Dahil kung tutuusin, ano ba bakit ka pinaghuhugutan natin ng pag-asa? Yung pananalig natin sa Diyos. Kaya alam niyo po, nasagot ko itong kamag-anak na actually po hindi niyo pa nagagawa lahat. Kasi ngayon niyo pa lang po ako pinatawag. Nagtaka siya. Sabi ko kasi, you consulted all medical experts. You consulted all the best doctors. Pero para ngayon pa lang ninyo gagawin ang ipagdasal yung may sakit. Hindi mo pwedeng sabihin nagawa mong lahat if you have not even seriously prayed for the sick. Kasi baka sabihin ng iba sa akin, Father, pinagdadasal naman namin pag nagro-rosaryo kami. That's the point. But the point is, pag sinabing ipinagdasal mo ng seryoso, pinapray over mo na ba siya? Pinatawag mo ba yung pari para siya ipahira ng langis? Tandaan niyo po, iba po ang anointing of the sick sa anointing na viaticum o pabaog sa mamamatay. Kaya po kung papakinggan niyo ang dasal sa anointing of the sick, that He may return to serve you when His health is restored. So ibig sabihin, pag napanumbalik yung kanyang lakas, patuloy siyang makapaglingkod sa iyo. Hindi po ibig sabihin pinahira ng langis, pinirmahan na natin yung clearance, graduation na. That's why when we talk about exhausting everything, kailangan nating makita na kikilalanin natin yung pagkilos ng kamay ng Diyos. Parang yung isang nag-vlog o nag-post. Hindi ako magpapasalamat sa Diyos dahil sa graduation ko kasi ako naman ang nag-aral eh. Hindi ako magpapasalamat sa Diyos kasi ako naman ang nagluto eh. Bakit? Sinong nagbigay sa iyo ng kaalaman at nung talas ng isip para mailagay mo sa isip mo ano man yung pinag-aralan mo? Aminin nyo, sa mga nag-aaral dito, may puntong sa sobrang aral mo, manhid na yan. Ayaw nang pumasok. Kaya minsan, pag nakikita ko yung mga estudyante ng St. Williams na, sabi ko, tigilan nyo yan. Pag last minute review, hindi na pumapasok sa isip yan na may mental block ka na. Lalong-lalo na kung ang style mo sa pag-aaral, kabisote. Ano yung kabisote? Yung kinakabisado lang ang sagot. Sinong nagbigay ng talas ng isip mo? Yung iniluto mong pagkain, sinong nagpatubo niyan? Di ba sabi nga sa Biblia, itinanim ng magsasaka, aantayin niyang umusbong at mamunga. Hindi siya ang nagdulot ng pag-usbong at pagbunga. Sino? Ang Diyos. Kasi kahit anong dilig mo dyan, kung hindi luluobin ng Diyos na umusbong yan, hindi uusbong yan. Ang palay nga, kahit anong ganda pag umihip ang bagyo, saan mapupunta ang palay mo? Nga. That's why in thanking God, we acknowledge the hands of God at work. Pangalawang punto sa ating pagninilay, we acknowledge that we receive an undeserved gift. Ano ibig sabihin ng undeserved gift? May binigay sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat sa ibinigay sa'yo. Actually po, yun yung punto bakit si Naaman at yung Samaritano ang gumaling at kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung nangyari kay Naaman, babanggitin niya ng Panginoong Hesukristo in another part of the gospel. At kasabay na babanggitin ng Panginoong Hesukristo ito, doon sa isang byuda
na paghihimalaan o pinaghimalaan din ni Propeta Elias. Kasi si Naaman, ang nagpahimala ay si Eliseo, Elisha. At doon sa byuda ay si Elias o si Eliseo. Anong common denominator na babanggitin ito ng Panginoon in one part of the gospel? Sasabihin niya sa mga kausap niya, sa dinami-dami ng mga byuda sa Israel, bakit sa byuda na pagano pinaghimala si Elias o si Elijah? Bakit sa dinami-dami ng ketongin sa Israel, bakit kay Naaman pinaghimala si Eliseo? At ngayon naman sa Ebanghelyo, sa 10 ketongin, bakit yung Samaritano at hindi yung 9 na Israelita ang nagpasalamat sa Diyos? Ano sa palagay nyo ang common denominator nilang tatlo? Lo. Ba't ang sasama ng tingin nyo sa akin? Kasi silang tatlo, ang kanilang unang inisip, hindi kami karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Another instance is the woman whose daughter is plagued by the evil spirit. Tinanggihan siya ng Panginoon, pero anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, kahit po ang mga alagang aso, tumatanggap ng mumo na nahuhulog sa mesa ng kanilang Panginoon. Another instance of realizing that they receive an undeserved gift. Anong problema ng mga Israelita? Ano yung problema ng Siyam? I-take note nyo po itong salitang ito. Because this is the pitfall of many of us. Sense of entitlement. Ulitin ko. Sense of entitlement. Merong yang terminology sa mga kabataan ngayon. Deserve ko to. Diba, Sulaika? Pag sinabi ng bata, deserve ko to, ang sinasabi niya doon, pinaghirapan ko to, kaya akin ito. Hindi lahat ng pinaghihirapan, kailangan mong pakinabangan. Hindi lahat ng ginawa mo, kailangang may pakabig pabalik. Hindi lahat ng effort mo ay automatic bibiyayaan ng Diyos. Yun ang problema. When we begin to think that everything we have is what we deserve, baliktarin natin ang senaryo ngayon. Paano kung ang hustisya ng Diyos ang kanyang paiiralim at tinamaan ka ng kidlat? Sasabihin mo rin bang deserve mong tamaan ng kidlat? Ano? Pag nagkasakit ka, sasabihin mo ba sa Diyos, deserve kong magkasakit? Ano? O, di ba? Yun yung problema. Deserve mo pag mabuti. Pag hindi mabuti, sisisihin mo ang Diyos. Eh di wow! Kaya nga, kung tatanggap ka ng deserve mo at kung ililista natin ang lahat ng pagkukulang natin sa Diyos, sa tingin nyo, mayroong tayong mga bagay na hawak natin, deserve talaga natin? Meron, wala!
Yun yung problema. Kaya kung alam mo hindi mo deserve yung mabuti, panginian mo at pagsisihan mo para hindi mangyari yung masama. Kaya doon pa lang makikita natin that the very fact that we're protected by God, the very fact that we're alive, hindi natin deserve yun. Pero dahil mabait ang Diyos, hindi niya ipinagdaramot. Dahil mapagmahal ang Diyos, hindi siya madamot. Dahil maawain ang Diyos, kaya tayo patuloy na nabubuhay. We do not deserve what we have. Dahil sasabihin ni Saint Therese, sasabihin ng mga santo, everything is grace. Ibig sabihin, sobra ang binibigay ng Diyos kumpara sa ating deserving. Kumpara sa ating qualification, sabi nga, God gives more than what we deserve. Dahil kung siguro susukatin lang ang kasalanan, malinaw ang sabi sa Old Testament, the wages of sin is death. Tanungin ko ngayon, sino kaya sa atin dito ang may karapatang mabuhay sa dami ng ating kasalanan? Pag may nagtaas ng kamay dyan, magwa-walk out ako. Yan po yung punto. We do not deserve what we have because it is out of the generosity of God. At ano yung panghuli? To ask for God's continued help. Ano po yung ibig sabihin nun? Kasi yung unang dalawang punto, kinikilala mo yung nagawa ng Diyos. Kinikilala mo yung ibinigay ng Diyos. Doon sa panghuli, hinihingi mo na huwag itigil ng Diyos yung kanyang tulong. Tingnan nyo na lang po ang Pilipinas ngayon. Anong nangyayari sa atin? Sa lahat ng mga pangyayaring ito, saan tayo hihingi ng tulong? Sa lahat ng kalungkutan at sakunang nangyayari, saan ka kakapit? Kung pakiramdam mong palubog ka na, sino ang mag-aangat sa iyo? Pero siyempre, pag sinabi natin, hihingiin mo ang tulong ng Diyos, kasama sa paghingi ng tulong sa Diyos, yung pagbabago. Kasama sa paghingi ng tulong sa Diyos, yung pananalig. That's why I will never cease to say, di ba sabi nga, wear white, okay. Matapos kang magsuot ng puti, how do you begin change? How do you practice justice? Saan ka magsisimula? How can you demand justice and change from those in power if you do not do it in your own home? Paano mo sisimulan yung pagbabago kung yung pamamaraan mo mismo buktot? Napansin niyo po yung dasal kanina? Nung magsimula ang misa. Saan nagsimula ang korupsyon? Nagsimula ang korupsyon sa isang taang binigay ng traffic enforcer. Nagsimula ang korupsyon sa maliit na pabor na hinihingi mo sa mga nakaupo sa posisyon. Nagsimula ang korupsyon sa ating sariling tahanan. Pabiro ko mang sinasabi, but I know that it bears truth. Ano? O mga bata, pag hindi mo binalik ang sukli ng pinagbili mo ng suka, corruption yon.
Kung hindi mo pakainin kahit ng merienda yung nakipagtrabaho sa'yo sa bahay mo, abuse yun. Kung hindi mo sweldohan ng maayos yung kasambahay mo, corruption yun. Kaya ayoko eh. Rather, I would turn it on myself and change first my ways. Bakit? Hindi ko nga mapasweldohan ka ako ng maayos yung mga nasa opisina. O sige, imi-minimum wage ko. Sino magdodonate? Nagigets niyo po yung point? We cannot denounce something that we ourselves cannot change in us. Kaya dapat ang unang-unang pakitaan ng pagbabago at ang unang-unang siguro dapat magsuot ng puti yung mga anak natin. Sorry anak ha, overtime eh. Pero kung tutusin, corruption yun kasi oras na ng anak mo yun. Pero nasaan ka? Sinabi mo lang overtime pero minsan nasa chismisan ka, nasa inuman ka, nasa barkada ka. Magrereklamo kayo, hindi nyo nakilala ang mga anak nyo, pero hindi nyo sila binibigyan ng oras na makausap. Magrereklamo kayo, iba na yung ugali ng anak nyo. Bakit? Sinuhito nyo na ba sila? Magrereklamo kayo, mabababa ang grades ng anak nyo, manunugot pa kayo ng teacher. Bakit ganito lang ang grade ng anak ko? At ibibigay na grade, gusto mo line of 9 ng anak mo, 5/50 ang exam. Kung gusto mong tumaas ang grade ng anak mo, patayin mo yung internet sa gabi. Para hindi siya mag-ML at mag-review siya. Huwag mong loadan yung cellphone. Justice begins in our own backyard first. Allow our teachers to discipline our children. Hindi yung pati telenovela, dinadala nyo sa buhay nyo. Napagsabihan lang ng teacher yung anak nyo, hindi mo pinakakain yan. Halo! Tumigil yung jeep dahil pinatigil ng traffic officer. Yung tricycle at motor na nasa likod, sumingit. O, di na magdayo papasok. Nakalagay na dun sa kanto no entry, pasok pa rin ang pasok para hindi marunong magbasa. Oh, sino ngayon na magsasabing yung sisisiin lang natin yung mga korap na nakalpo? Sinong mas korap? Sila o tayo? Bumato ng bato ang walang kasalanan. Pag nakita kong wala nang nag-counterflow dyan, entry, doon pa lang ako maniniwala. Because if we ask the help of God, change must begin in us. Justice must begin with us, and justice will prevail through us. Kaya kahit mapaos po si Jamie Rivera sa pagkanta ng Lord, leche. Hanggat hindi tayo nagtitino sa sarili nating mga pananagutan, hindi magbabago ang Pilipinas. O, pamalengke ka, pagkulot ang iyong binibilhan, kung tawaran mo, parang sabihin mo lang, thank you na, libre na lang. Minsan, tumawad ka na nga, humingi ka pa ng dagdag, pinaalis mo pa yung butal. Ang kapal naman ng mukha mo. Yun po yung mga maliliit na justice at injustices.
At kung hindi natin sisimulan doon, kahit anong luhod natin na baguhin tayo ng Diyos, kailangan tayo makipagtulungan sa Diyos. Salamat. Simpleng salita, pero marami ang hamon sa atin. Amen.